Sa isang maliit na baryo sa malalayong bundok ng Samar, namumuhay ng mapayapa ang pamilyang binubuo nina Marian at Joey. Simpleng pamumuhay ang kanilang tinatamasa, ngunit puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Si Marian ay isang guro sa lokal na paaralan, habang si Joey naman ay isang magsasaka. Ang kanilang tatlong anak na sina Mercy, Mara at Marco ay nag-aaral ng mabuti at nagtutulungan sa mga gawain sa bahay. Bagamat may kakulangan sa pera, masaya pa rin sila sa bawat sandali na magkakasama. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Nagkaroon ng malubhang sakit si Joey na nangangailangan ng mahal na gamot at mahal na operasyon. Hindi sapat ang kinikita ni Marian bilang guro upang mabayaran ang mga gastusin, at nadagdagan pa ito ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak sa paaralan. Napilitang humingi ng tulong si Marian sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak upang mapunduhan ang gastos para sa pagpapagamot ni Joey. Sa tulong ng bayanihan ng kanilang komunidad, nakaraos sila sa pagpapagamot, ngunit sa halip na gumaling, lumalala pa ang kalagayan ni Joey. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumuko si Marian. Naghanap siya ng iba't ibang paraan upang mapagkasya ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagtinda siya ng kakanin, nag-alaga ng manok, at nagtanim ng gulay upang makalikom ng karagdagang kita. Sa tuwing may problema, nagtutulungan silang mag-asawa at nagkakaisa ang kanilang mga anak upang malagpasan ang lahat. Sa gitna ng mga pagsubok, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Isang araw, habang nagtatrabaho sa bukirin, natagpuan ni Joey ang isang maliit na butil ng ginto. Sa pagkakataong iyon, parang biglang bumuti ang lahat. Ang ginto ay sapat upang mabayaran ang mga natitirang gastusin para sa pagpapagamot ni Joey at upang mapabuti ang kanilang kabuhayan. Sa wakas, nagtagumpay ang pamilya sa kanilang mga laban. Nabuhay sila ng masaya at puno ng pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanila. Sa bawat hirap at pagsubok, napatunayan nila na ang pagmamahal at pagkakaisa ang pinakamahalagang sandata upang malampasan ang anumang hamon sa buhay. At sa mga susunod na araw, patuloy nilang pinapatunayan na ang pamilyang nagmamahalan ay hinding-hindi mawawalan ng pag-asa at lakas sa anumang unos na dumating. Dahil sa pagmamahal, tuloy-tuloy silang mabubuhay ng masagana at masayang habang buhay. Sa kwento ng buhay, madalas tayong dumaan sa mga pagsubok, mga hamon at mga paghihirap. Ngunit sa mga sandaling ito ng kahirapan, tuklasin natin ang tunay na lakas ng pag-ibig at pagkakaisa upang harapin kahit ang pinakamatinding mga hadlang. Bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang pakikibaka, maging ito man ay mga suliranin sa pinansyal, mga sakit, o mga personal na mga pagsubok. Ngunit mahalaga na tandaan natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Ang ating pamilya, mga kaibigan, at komunidad ay nariyan upang sumuporta, magbigay ng lakas ng loob, at kung minsan ay ang tulong na kailangan natin upang magtagumpay sa gitna ng unos. Sa kwento ni Marian, Joey, at kanilang mga anak na sina Mercy, Mara, at Marco, nakikita natin ang di mabilang na lakas na nagmumula sa kanilang pag-ibig at pagkakaisa. Sa kabila ng mga paghihirap sa pinansyal at ang pagsubok ng sakit ni Joey, hindi sila nagpatalo sa pagkawalang pag-asa. Sa halip, nagkaisa sila, harapin ang bawat pagsubok ng may tapang at determinasyon. Ang kanilang kwento ay naglalarawan ng pag-asa na nagpapaalala sa atin na kahit gaano man kahirap ang mga pangyayari, laging may liwanag sa dulo ng daan. Sa pamamagitan ng pag-ibig, pagkakaisa at pagtitiyaga, kayang-kaya nating harapin at lampasan ang anumang unos. Kaya't magmulat tayo ng inspirasyon mula sa paglalakbay ni Marian, Joey at kanilang pamilya. Mahalin natin ang mga pinagsasamahan natin at mahanap ang kagalakan sa kaalaman na sama-sama, kayang-kaya nating malampasan ang anumang hamon na ibinibigay ng buhay. Sa ating paglalakbay sa buhay, huwag nating kalimutan ang mga payo mula sa bulong ni Marites Channel. Sa bawat hamon ng buhay, mayroong gabay na naghihintay sa loob ng puso't isipan. Ang pag-ibig at pagkakaisa
ang ating sandata upang harapin ang anumang unos na dumating. Mga kamarites, humihingi lang ako ng kaunting pabor. Dahil nga nag-uumpisa pa lang ang ating mumunting channel, hinihikayat ko kayo na mag-subscribe at nang sa gayon ay madagdagan ang ating engagement at mapalago ang channel na ito. At mas ganahan kaming ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga kwento, pag-ibig man, misteryo o horror. Maraming salamat.